magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Shadel Belbor para sa kanyang 18 taong kaarawan. Gayun din ang pasasalamat ni June and Marie Corsicam and family, Herminia Strable and family, Gamara family, Cecilia San Juan, Intimano family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier Peñarroyo family, Jose and Manuela Viray, Elenita Cascasan and family, Rigacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dante Sansalas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Fontilla family, Balawag family, Etnelaga family, Lina Flor, Quezon and family, Efren Alcover and family, Lou Alcover, Michelle Vargas, Cecilia San Juan, Eva Samio and family, Arlene Asuncion and Arquisan Dorado family. Natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Laiserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abaleteo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina Modesto Belbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Sison, Hil Kalina, Telma Vitirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Anneli Eusebio, Juvidano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norman Lead, Sosimo Alfonso, Wally Chavez, and Colin Eranista, Nelson Marciales, Sonia Barosa, and Aurora Agudo. Natatanging kailingan nila Ronald Salamat, Juliet Yopangco, Aji and Ferdy Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Michelle Vargas, Darim Aceveda, Milo Vargas, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebedia, JC Salonga, and Patricia Gismundo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo, Martina, Consuelo, and Chodoro Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Yolianito and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawaj Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Patricio Sabiron, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Heidi Mariano, Solemnidad Sowichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldissimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangeli, Eric Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Rinaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Digna Kalina, Josefero, Rosito, Hermini Hilda, Eleuterio, Merlinda, Chodoro, Ted Carmelita, Florante, Julian, Elvira, Clemente Jr., Ardelisa, Floren Bruce, Josefa, Vicente, Rafael, Maria, Ambrosio, Renmar, Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Nanay Ribing, Ricardo, Jacobina, Jomar, Josefina, Marcelino Astobesa, Sidney Zamora, Corazon Briasa, Hansel Delantar, Alberto Uy, Victorino Sr., Fernando, Teresita Badong, Jesus, Democrito, Ursulo, Cesar Corrado, Cesario Arcadia, Armando Tiriso, Bernadette, Edito Isidro Rufino, Virginia Arnel,
Danilo Mercedes Alfonso Victorino Jr., Inocencio Antonino Santos, Carmelita Fidel Silverio Edelberto, Ferdinand Henry Jr., Henry Sr., Armando Hilarion Frolante Sr., Elvira Julian, Clemente Jr. at Clemente Sr. Lumuhod ang lahat para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din na mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa pwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Time-team kaming nagsusumamo, nagawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami ang tumiwalag sa mga tagasunod ni Jesus dahil sa hindi nila matanggap ang sinabi niyang ang kanyang katawan ang magiging pagkain at kanyang dugo ang magiging inumin. Magkagayunman, mananatiling tapat ang 12 apostol sa kabila ng mabigat na pananalita ng Panginoon. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, makilala nawa natin si Jesus bilang salitang nagbibigay ng buhay. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Solamilio. Bayan umawi ng papuri sapagkat ngayon ika'y piniling isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari. Bayan umawi ng papuri. Bayan umawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos. Bayang nagalak, inangkinang lubos, pagkat kailanman di pababayaan, minamahal niya kawan. Bayan umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang libing, isang hari. Bayan umawi ng papuri. Bayan umawi ng papuri. Panginoong ating maliligtas sa kagipitan, siyang tanging lakas, pagkat sumpa niya'y laging iingatan, minamahal niyang bayan. Bayan umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang libing, isang hari. Bayan umawi ng papuri. Bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong ibinigay sa atin, sa kanyang kabutihan at pagmamahal, sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob sa atin. Tayo ay nasa 21 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga pagsusumamot, mga kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, pinagkakautangan natin ng loob at mga taong pinangakuan nating ipagdasal, lalo't ang mga may sakit. At upang tayo maging karapat, dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin muna natin ang ating mapagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. At sabay tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa duwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban
Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ako at ang aking kangkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod, wika ni Josue. Nakalaan din ba ang ating pamilya o angkan na makinig at maglingkod sa Diyos, sa halip na unahin ang sarili nating katwiran? Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ng Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat. Di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig
daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay, ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kaniyang ililigtas sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Hangad ng Diyos ang respeto at pagkalinga ng mag-asawa sa isa't isa. Pantay ang babae at lalaki. Nakarangalan bilang mga anak ng Diyos. Tinuturuan silang mahalin ang isa't isa at ituring ang kabiyak na bahagi ng isang katawan lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa.
Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit mailan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, marami akong narinig sa confession na ang sabi, Father, ayoko na pong maniwala sa Diyos. I have lost my faith in Him. Sabi ko sa kanya, the mere fact na narito ka sa kumpisal, nangungumpisal ka, hindi pa talaga nawala ang iyong pananampalataya. Meron din nakausap ako bago lang, ang sabi niya sa akin, Father, hindi na ako nagsisimba sa aming parokya dahil naiinis ako sa aming parish priest. Inisip ko, well, kung nawalan ka ng pananampalataya dahil nainis ka sa isang pari, baka dapat lang mawala ang ganyang klaseng pananampalataya para makita mo ang tunay na hinahanap mong pananampalataya. Kasi
Yung pananampalataya, hindi nakasalalay sa ating nararamdaman. Yung tunay na pananampalataya, hindi nakasalalay sa ibang tao, kundi sa Diyos na nagmahal sa atin ng lubusan sa kabila ng lahat nating nagawang kasalanan. Merong kasabihan sa Latin, nemo dat quod non habet. Ano ibig sabihin nun? You cannot give what you do not have. Marahil magandang sabihin din natin, you cannot lose what you do not have. No? How can you say you lose your faith when in the first place you do not have it? Para sa ating pagninilay, gusto kong tingnan natin itong mga sinabi ni Pedro nang tanungin sila ni Jesus, kayo, iiwan nyo rin ba ako? Do you want also to live? Bakit tayo mag-i-stay when there are countless reasons for living? Why do we choose to believe when there are so much that we cannot understand? Alam naman natin na hindi mga santo o santa ang mga nasa loob ng simbahan, kahit na ang mga pari, whether clergy, lay, or religious people. Inaamin ko bilang pari, marami ng pagkakamali ang ating mga church leaders dahil ang simbahan ay binubuo ng mga tao, kaya minsan may power play din. Meron din politics sa loob ng simbahan. In fact, meron din corruption sa loob ng simbahan. Why? Because we are a community of saints and sinners. I don't think a church has been exclusive community of saints ever since. Di ba? Palagi itong community of saints and sinners, magkahalo po yung dalawang yan. Sabi ko kanina, titingnan natin yung sinabi ni Pedro nung tinanong sila ni Jesus, are you also going to live? Sabi ni Pedro, Panginoon, kanino ba kami pupunta? To whom shall we go? Alam niyo po, sa panahong ito, nung tinanong sila ni Jesus, marami ang tumiwalag sa Kanya. Marami ang huminto ng sumunod sa Kanya dahil ito yung huli actually, kung napansin nyo, linggo-linggo, we are talking about bread of life. And this is the last part of the bread of life discourse. Nung ipinaliwanag at pinakilala ni Jesus na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit, that his own body is the real food and his blood is the real drink, hindi nila maintindihan at ayaw nilang tanggapin. Kaya ang ginawa nila, nagsialisan sila, tumiwalag sila. No? Kaya tinanong ni Jesus ang 12, kayo, aalis din ba kayo? Anong sagot ni Pedro? To whom shall we go? Pero ang dating sa akin, no? Wala kaming choice. Wala na kaming pagpipilian. Sasama na lang kami sa iyo. Parang ang babaw lang ng sagot ni Pedro. No? To whom shall we go? Saan kami pupunta? Alam niyo po, naisip ko, paano kang ibang sekta kumatok sa inyong pintuan, no? Mga born-again Christians, mga Church of Christ and the Latter-day Saints, yung mga saksi ni Jehovah, mahusay silang magsalita. At kapag nagsalita sila, anong sasabihin natin? No, nakagisna na namin itong pagiging Katoliko, dito na lang kami. Parang no choice, dito na lang kami, nakagisna na lang ito. Parang ang dating na given na ito. Hindi ganun kalalim ang dahilan natin kung bakit ka Katoliko. No? Parang taken for granted lang. Paano kung ang kumatok sa iyo napakahusay magsalita, masigasig, very articulate, no? Very persuasive. Baka before you know it, you're already being persuaded. Kasi nga, hindi malalim ang dahilan ng pagiging Katoliko mo, Katoliko natin. It's a very dangerous. Paano kung yung kumatok, doon sila na-timingan, doon sa nagsabi sa akin na nainis ako sa aming parish priest. O doon kaya sa mga taong sabi, na wala na ako ng pananampalataya sa Diyos. Minsan, magandang tanungin natin ang ating sarili. Why I remain a Catholic? Kasi pag we know the reason why, we will survive anyhow. Kung alam mong dahilan kung bakit ka Katoliko. Puntahan natin yung kalawang sinagot ni Pedro. Ang sabi niya, dinugtong niya, we have come to believe. Peter is not saying, we believe, but he says, we have come to believe. Meaning, we have journeyed together, Lord. May pinagdaanan na tayo, para sinasabi niya,
may pinagsamahan na tayo. And that believing is founded on the experience. Meron ng memory of the past. Parang mas malalim na yung kanyang pangalawang sagot niya. No? Dati yung una niya sinabi, yung unang statement niya, to whom shall we go? Parang saan kami pupunta? Pero itong pangalawang statement niya, ang sabi niya, we have come to believe, may element of decision na. Ganun ang pananampalataya. Kapag tayo ay nagkaroon ng encounter, tumitibay ang ating pananampalataya. Kaya kapag lagi tayong nagsisimba, maraming pagkakataon na nagka-encounter natin ang Diyos. Di ba? Kaya lumalalim ito. Para itong punla na ilinagay sa puso natin, na dapat nating bungkalin, dapat may encounter tayo sa Panginoon. Kaya, ganyan yung karanasan natin. Tulad ng mga bata dito. Yan. Kapag lagi silang dinadala ng kanilang nanay o kanilang mga lolo't lola sa simbahan, darating panahon, kahit na wala na ang nanay, wala na ang lolo't lola, sasabihin niya, I have to go to Mass. Pipiliin kong magsimba. It's already a choice na kahit na wala ng nanay, magsisimba pa rin yan. Kasi nasimba, nagkaroon ng pagsasanay. Di ba? Alam niyo ba yung kwento ng isang bata, binatilyo, na nag-viral sa Facebook? Dahil nung time ng pandemic, hindi nakasimba yung kanyang lolo't lola. Ang sabi niya, no, nagse-set up siya ng online mass sa bahay nila. Pagkatapos ng set up, iiwan na niya yung kanyang lolo't lola, aalis na siya. Yung lolo at lola niya, talagang parang nagsisimba, luluhod, tatayo, kakanta, sumasabay talaga sa misa. Kaya lang isang araw nawalan ng wifi. No? Tapos ilang araw, hindi nakapagsimba na ang mga natanda. Dumating na ang Sunday, sabi niya, Apo, paano yan? Hindi na kami makakapagsimba. Bawal pa lumabas ng matatanda. Naalala nyo? Bawal sila lumabas. Yung mga bata, inaalaw pa lumabas. Wala ngang wifi, sabi nung binatilyo. Paano kami ngayong tatanggap ng biyaya? Ikaw ang magsisimba sa amin. Pumunta ka sa simbahan na magsimba ka. Napilitan yung binatilyong magsimba dahil sa lolo't lola niya. No? Ikaw ang magsisimba sa amin. Alam mo yung pagsimba niya sa loob, tinamaan siya doon. Nung isang nagsasalita yung pari, para siyang tinamaan, ang sabi ng bata, nag-viral siya. No? Sabi niya, I'm physically okay. Malakas ako, pero ang lolo't lola ko, sila pa yung nagsisimba. Kahit na lang sa online, nagsisimba talaga sila. Kaya after ng pandemic, hindi na huminto yung binatilyong magsimba. No? Na palagi na siyang nagsisimba. Sabi niya, this is I am missing all along. Sana pag tayong tinanong ni Jesus, are you living? Sana sagot natin hindi lang, to whom shall we go? Saan kami pupunta? Sana, just like Peter, masabi rin natin yung mga katagang, I have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God. Sana, ganito lang ang ating masagot kapag tinanong tayo ni Jesus. It's a choice why we follow Him. Amen? Magsitayo tayong lahat. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya.
Siya nawa ang maging matibay na sandigan natin sa pagharap sa mga pagsubok at hirap ng buhay. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang salita ng Diyos upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng buong sigasig at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga guro't katekista at silang mga patuloy na nagtuturo ng mabuting asal at pananalig sa iyo, O Diyos. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang masalamin din nila ang bawat mabuting kanilang itinuturo, ibinabahagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak at matuto silang magsakripisyo at magpakumbaba upang maibalik nila ang magandang ugnayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa upang sila ay magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang kasangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, lalo na sa Ukraine, ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama, ikaw ang aming kanlungan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Say
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagpupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Walang naparilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, Kami natubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa,
ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagbubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iyan mo kami sa Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Peace sa inyong lahat. Peace. Peace po. Peace. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging.
shall we go? Lord, in whom are we saved? Lord, in whom are we healed? When our sorrow blinds our sight, Lord, in whom are we healed? You are bread for the world. You are strength for the weak. You give us eternal life. You are bread for the world. You are light of the world. You are hope for the lost. You the way, the truth, the life. You are light of the world. Lord, in whom is our peace? Lord, in whom is our joy? In this restless hearts of ours, Lord, to whom shall we go? You are bread for the world. You are strength for the weak. You give us eternal life. You are bread for the world. You are light of the world. You are hope for the lost. You the way, the truth, the life. You are light for the world. You are strength for the weak. You give us eternal life. You are bread for the Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Mga paanyaya at bilang pagsisimula ng pagdiriwang kapistahan ng ating ikalawang patron, San Nicolas de Tolentino, narito po ang mga sumusunod na gawain. Sa ika-31 ng Agosto, araw ng Sabado, pagkatapos ng misa sa ika-6 ng umaga, tayo po ay magkakaroon ng medical mission through the generosity of the Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporation.
Sa lahat po ng gustong magpakonsulta at makatanggap ng serbisyong medikal ay makipag-ugnayan lamang sa mga miyembro ng PSSDM at BEC. Sa ika-1 ng Setyembre, araw ng Linggo, ay magkakaroon po tayo ng motorcade sa karangalan ni San Nicolas. Pagkatapos ng misa sa ika-9 ng umaga, inaanyayahan po ang mga riders na sumama sa gawaing ito. Sa ika-6 ng gabi ay ang ating sisimula ng misa nobena para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino at bilang tema sa unang araw ng nobena, San Nicolas, patron ng mga kaluluwa sa purgatorio. Inaanyayahan po ang lahat na dalhin ang larawan ng kanilang yumao sa buhay upang maisama sa mga panalangin at pagbabasbas. Kaugnay nito, mula ika-unang araw hanggang ika-9 na araw ng Setyembre, ay magkaroon po tayo ng nobena mass sa ating parokya at sa ating mga barangay na nasasakupan tuwing ika-6 ng gabi. Magkakaroon rin po tayo ng pag-aali ng sobre, kalakip ang ating mga panalangin at hiling na siya nating iaalay sa bawat araw ng ating misa nobenaryo. At bilang kauna-unahang pagdiriwang ng kapistahan ni San Nicolas bilang ating ikalawang patron, tayo po ay magkakaroon ng karakol sa ika-8 ng Setyembre, araw ng Linggo. Inaanyayahan po ang lahat na ating isayaw ang ating mga panalangin at hihiling kay San Nicolas at sa ating mahal na Birhen ng Soledad. Sa ika-8 ng Setyembre, araw ng Linggo, ay ang kapistahan ng kapanganakan ng ating Birheng Maria. Tayo pa rin po ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-6 at ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng cake at mamon sa ating misa. Ang mga cake na ating iaalay ang siyang ating ipamamahagi sa mga street dwellers na nasasakupan ng ating parokya. Sa ika-10 ng Setyembre, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Kaugnay po nito, tayo po ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-6 ng umaga at fiesta mass sa ika-6 ng gabi na pamumunuhan ng lubhang kagalang-galang Bishop Pro Biga DD ng Diocese of Novaliches. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa gawain ng ating parokya sa buwan ng Setyembre. Pagpapabatid. Ang samahan ng Cofradia del Nuestra Señora de la Soledad de Manila ay malugod pong inaanyayahan ang lahat ng mga deboto ng Mahal na Birhen ng Soledad na may gulang na 21 pataas na lumahok sa kanilang samahan na may adhikaing itaguyod at ipalaganap ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Soledad ng Maynila. Maaari po kayo makipag-ugnayan kay Sister Elba Flor, Internal Chairman, o kay Brother Mark Dave Saan, External Chairman ng Cofradia, o sa mga kakilalang miyembro ng Cofradia del Nuestra Señora de la Soledad de Manila para sa iba pang mga detalye at impormasyon. Samahan niyo po kami sa aming adhikaing ito. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa sa ating banal na misa ngayong gabi, sa mga nag-serve, naglingkod at naghanda para sa ating pagdiriwang. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamaligay nawa niyang manananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama't marapat samantalang kayo naglalakbay patungo sa kalangitan ng kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng banal na misa, humahay kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
and a song of gentle mercy and of peace. Let us wake at morning and be filled with your love, and sing songs of praise all our days. For your love is as high as the heavens above us, and your faithfulness as certain as the dawn. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness.